Salamat po aming Ama sa pagkakataon na inyong ibinigay sa inyong mga anak upang kami po ay sama-samang sumamba sa inyo. Dinggin niyo po ang aming mga personal na pasalamat, pagpupuri at pagtatalaga sa inyo sa aming pagtitipon na ito. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, as I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, place, mighty God, you are awesome in this place. Our Father, you are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God.
You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Here in this house of the great King, we come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for miracles. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Here in this house of the great King, we come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for miracles. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. I'm found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. There is power here for miracles. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Praise the Lord. Kataas-taasan sa aking puso ay mananahan. Pagpapalang yun pagsama
pag-asa sa aking puso ay mananahan. Pagpapalan yun pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako niyo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos ng makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay mananahan. Pagpapalan niyo't pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako niyo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay mananahan. Pagpapalan yun pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Kailan may hindi mag-iisa. Kailan may hindi mag-iisa. Purihin ang Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Purihin ang kataas-taasang Diyos, mapagmahal sa lahat. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyong banal na presensya na patuloy na naghahari sa aming kalagitnaan. Salamat sa pangako ninyo na kailanman ay hindi niyo po kami iwan, hindi lilisanin. Salamat dahil kasama namin kayo sa araw-araw, sa bawat sandali. Ang paggabay ninyo, ang liwanag na ipinapakita niyo sa amin, kami po ay patuloy na nagpapasakop sa inyo. Nawa ang aming espiritu ay patuloy na makaniig ang inyong banal na espiritu. Manahan po kayo sa aming puso't isipan at mabigyan namin kayo ng parangal at papuri, pasasalamat. Purihin ka, O Diyos. Hangat ko lang, O Diyos, mamalagi sa piling niyo. Sa piling niyo, Panginoon.
Jesus. Hangad ko ay mamalagi sa piling niyo. Pagtaas ng mga kamay ko'y pagsuko ng buong buhay ko. Hangad ko lang, O Diyos, mamalagi sa piling niyo. Sa piling niyo, Panginoong Jesus. Hangad ko ay mamalagi sa piling niyo. Pagtaas ng mga kamay ko'y pagsuko ng buong buhay ko. Hangad ko lang, O Diyos, mamalagi sa piling niyo. Pagtaas ng mga kamay ko'y pagsuko ng buong buhay ko. Hangad ko lang, O Diyos, mamalagi sa piling niyo. Hangad ko lang, O Diyos, mamalagi sa piling niyo. Hangad ko lang, O Diyos, mamalagi sa piling niyo. Itong hangad namin, Panginoon, ang aming dalangin, ang aming mithiin, ang aming nais ay mamalagi sa piling ninyo. Patuloy niyo po kaming pagharian, manahan kayo sa aming puso't isipan. Nawa ang inyong mensahe tunay na maging malinaw sa amin upang maging gabay namin tungo sa aming kabanalan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po ang dalangin namin. Romans 16:5. Greet also the church that meets at their house. Ikumusta niyo rin ako sa iglesyang nagtitipon sa kanilang bahay. Ang sambahay ni Cornelius. Ano nga ba ang iglesia? Ito ay hindi building, ito ay mga taong nagtitipon, nagkakaisa sa pagsamba sa Panginoon. Ang sambahay ni Cornelius. Lord, salamat dahil meron pong pagkakataon na magtipon-tipon, magsama-sama, upang kayo'y dakilain at upang tumanggap ng mga pagtuturo, pagtutuwid, pagpapagaling mula sa inyo. Sa pagtitipon namin ito, Panginoon, nawa ang inyo pong pangalan ang siyang magningning sa aming kalagitnaan at kaming lahat ay maliwanagan ng iyong karunungan. Teach us, be our preacher, cleanse us, and empower us. We praise you, we thank you, in the name of your Son, Jesus our Lord. Acts 10:1-2. Sa Caesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos, gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya ay matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Siya si Cornelius, isang Roman soldier, Roman officer, head of the Italian battalion, foreigner in Israel,
Gentile, what might be considered unclean by traditional Jewish definitions. Pero sabi, siya ay God-fearing. God-fearing ang tawag sa mga nananampalataya sa Diyos na hindi Jew. Hindi member ng kanilang temple, ng kanilang synagogue. In other words, colorum by their standards. Outsider, second class. Parang ngayon, maraming mga so-called Christian churches, ang tingin dun sa mga hindi nila kasekta, hindi nila kagrupo, second class. Sila lang yung first class. Dahil outsider ka, wala ka sa kanilang tradisyon, hindi ka kasali sa kanilang membership, so second class ka. Ganito maituturing itong si Cornelius nung panahon niya. Mababa ang pagtingin ng mga Israelite, hindi nila kino-consider na miyembro ng pamilya ng Diyos. But we are told that this Cornelius was generous, in fact, very prayerful. Ang ganda ng introduction sa taong ito. Kabaligtaran ng usual na introduction sa mga Romans, they were part of an occupying force of a colonial power, malupit, nananakit, ng kukulong, ng aapi. Baligtad si Cornelius. And all because he was God-fearing. Acts 10, 3-4. Minsan, nang bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag, Cornelio. Tumingin siya at takot na nagtanong, ano po yun? Sumagot ang anghel, nasiyahan ang Diyos sa iyong mga dalangin at sa pagtulong mo sa mga dukha. Itong isang battle-tested Roman soldier, nung anghel ng Diyos ang pumasok, siya ay lumagay sa kanyang tamang lugar. Siya ay natakot. At tinawag siya by name. Kilala siya ng anghel. Kilala ang taong ito ng kalangitan. By name. Although he was not a Jew, he was not a member of the official religion of Israel. Sabi niya, ano po yun? At sinabi agad ng Diyos, ng anghel, natutuwa ang Diyos sa iyo. Natutuwa siya sa mga dalangin mo, heartfelt, hindi lang memorized, hindi lang drama, hindi pakitang tao. At natutuwa din ang Diyos dahil matulungin ka sa mga nagigipit, nahihirapan, sa mga mahihirap. Acts 10, 5-6. Patuloy ng anghel. Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Joppa upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Siya'y nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagabilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa may tabing dagat. So, sabi ng anghel, mag-waze ka na. Magpadala ka ng mga tao, ipasundo mo itong si Pedro. Gusto ng Diyos, ipasundo mo siya. And immediately nananabik tayo, ano kaya? Bakit? Sabi, natutuwa ang Diyos kay Cornelius, ipinapasundo si Pedro. So, we can surmise that Cornelius would be rewarded by God through Peter. Peter was going to be the instrument of that blessing, and that Cornelius was going to be the recipient of it. Acts 10, 7-8. Pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelio ng 2 utusan at isang debotong kawal. 3 tao 3:00 ng hapon, tapos ngayon 3 tao ang tinawag, 2 utusan at isang professional soldier. Isa sa mga naglilingkod sa kanya. Isinalaysay niya sa kanila ang pangyayari at pagkatapos, pinapunta sila sa Joppa. So isinalaysay nitong si Cornelio sa mga uutusan niya yung buong background para ma-appreciate nila yung importance ng kanilang misyon. Hindi ba sa inutusan, hindi naman niya alam kung bakit, so baka ganyan-ganyan lang siya ng pagsunod, irresponsible, kailangan na intindihan nila bakit sila pupunta. So Cornelius here we see as an obedient and a wise and a faithful soldier. As he would require his people to obey him, now he is obeying the angel. And now, chain of command, that command was going down through him
to these 3 messengers. Samantala, Acts 10:9-10. Kinabukasan, samantalang naglalakbay at malapit na sa Joppa ang mga inutusan ni Cornelio, ito naman yung scene 2. Si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Ang mga bubungan noon flat, parang balkon, so pwede ka talagang umakyat. Bandang tanghali na noon, siya'y nagutom at gusto niyang kumain. Ngunit habang naghihintay siyang maihanda ang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. Interestingly, there seems to be a connection between hunger and trance, or seeing visions. That in a certain level of being hungry, mas receptive ang ating spirit to spiritual revelations. So habang naghihintay ng pananghalian, itong si Pedro, nagkaroon siya ng pangitain. At ano ang nakita niya sa pangitain? Mahalaga ito mga kapatid, pansinin. Acts 10:11-14. Nabuksan ng langit at nakita niyang ibinababa sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. So imagine, isang kumot, yung 4 na sulok, may tali, nakabitin. Para siyang malaking-malaking basket. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Narinig niya ang isang tinig, Pedro, tumindig ka, magkatay ka, at kumain. Tamang-tama dahil gutom siya. Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa yan, Panginoon. Kailan may hindi ako kumain ng anumang marumi o di karapat dapat kainin. Very interestingly, bumaba itong parang kumot na ito na maraming lamang hayop at marami doon hindi pwedeng kainin ng mga Hudyo. Unclean, bawal. Pero sabi ng tinig ng Panginoon na nakilala ni Pedro, sige na, maghanda ka na ng pagkain, lutuin mo na ang mga ito. Sabi niya, kuno, hindi ko po pwedeng gawin yan. Bawal sa mga Hudyo. Unclean. So Peter was asked to eat unclean foods, to do something very un-Jewish. But obviously, Peter was being prepared to get out of this and his religious box, his religious comfort zone. Sabi ng tinig, magdahan-dahan ka ng pagtanggi. Ako ang nagsasabi sa iyo na kumain ka. Sino may sabi sa iyo na unclean yan kung ako na ang nagsasabing clean, eat it? So nagtatalo sa loob ng isip ni Pedro ang tradisyon, ang law of Moses, ang sangkaterbang verses na nakaukit sa utak niya na sinasabing bawal ang mga ito. Tapos ito ang tinig ng Diyos na sinasabi, ako na nga ang nagsasabing kainin mo eh. Tatanggihan mo ako dahil sa verses na laman ng utak mo, dahil sa utos ni Moses, dahil sa tradisyon nyo. Acts 10:15, at muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. So sa oras na yon, binura ng Diyos ang lahat ng utos, kautosan, verses ng Old Testament tungkol sa mga pagkain na itinuturing ng mga Hudyo na marumi. Tapos hanggang ngayon, marami pang pagtatalo ang mga mahilig na mga Bible scholars, mga theologians at mga nagbabasa ng Biblia kung anong pwedeng kainin at hindi. Sinabi na ng Diyos, huwag ka makipagtalo sa akin, ako ang Diyos. At sinasabi ko, eat! Nakita niyo yung pagtatalo sa isip ng tao, yung sinabi ng verse ng Old Testament, ni Moses, ng law, ng tradition, pero Diyos na ngayon sasabi, kalimutan mo na yan. Ito na ngayon ang kalakaran, eat. Peter was corrected. God had canceled and corrected Jewish dietary laws in one master stroke. Acts 10:16. 3 ulit na nangyari ito. At pagkatapos ay kaagad na iniakyat sa langit ang kumot na yon. 3 beses na naman, 3:00 ng hapon, 3 servants, at 3 beses nag-replay para hindi nakakalito kung nangyari nga ba. At interestingly, alam nyo nangyari sa kumot na laman ng dami-daming the Jews considered unclean, iniakyat sa langit. Ibig sabihin, acceptable, pwede, wala nang bawal kainin.
Pwedeng bawal clinically kasi chemically masama sa ating health, pero hindi nakakasama sa ating espiritu o kaluluwa. Hindi nakakarumi ng ating relasyon sa Diyos. So there were 3 times of repetition for emphasis, for clarification, dapat walang lito. Acts 10:17-18. Habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitaing yun, dumating naman ang mga isinugo ni Cornelio. Ipinagtanong nila ang bahay ni Simon at noon ay nasa may pintuan na sila. Itinanong nila kung doon nga nanunuluyan si Simon at tinatawag ding Pedro. Nililinaw na may Pedro kasi parehong Simon sila, yung host at saka yung guest. But Peter was also called Simon, Simon Peter. Look at the timing. Matapos ipaliwanag ng Diyos ang kahulugan ng panaginip, heto na ngayon ang 3 servants. Matapos ang 3 ulit na pagsasabi ng Diyos na hindi na yan marumi, at hinahanap na siya. Acts 10:19-20. Pinag-iisipan pa ni Pedro ang kahulugan ng pangitain nang sabihin sa kanya ng Espiritu, tingnan mo, may 3 lalaking naghahanap sa iyo sa baba, tulad ng 3 beses kong inulit ang vision sa iyo. Bumaba ka't huwag kang magatubiling sumama sa kanila dahil ako ang nagsugo sa kanila. Again, another going out of a box. Hindi nakikisalamuha ang mga Hudyo sa mga Gentiles. Hindi mo pinapapasok sa bahay mo ang Gentile at hindi ka pumapasok sa bahay nila. Hindi ka sumasama sa kanilang maglakad. So sinasabi na naman ng Diyos, pwede nang makisalamuha. Tigil-tigilan nyo yung exclusive nyo. Sumama ka. Ako, hindi iba ang nagpadala. At dahil naihanda na si Pedro nung vision, handa na siya ngayon natanggapin itong actual mission. Natanggap na sa isip, susunod na ang katawan. Acts 10:21-22. Nanaog na si Pedro at sinabi sa mga tao, ako ang hinahanap ninyo. Ano ba ang sadya nyo? Sumagot ang mga lalaki. Pinapunto po kami dito ni Cornelio, isang kapitan ng hukbo. Siya'y isang mabuting tao. Hindi masama dahil ang Gentile. May takot sa Diyos kahit Gentile. At iginagalang ng mga Hudyo mismo. Sinabi sa kanya ng isang anghel na ipasundo kayo upang marinig niya ang sasabihin ninyo. Pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing yun. So pinapasok sa bahay ng Hudyo ang Gentile, pinatulog pa nung gabi. This is a no, according to tradition. But goodbye tradition, this is the age of Jesus and Jesusness. Wala nang ganyan-ganyan na mga division, espesyal. Ang lahat ng tao ay minamahal ng Diyos. Yun ang mensahe ni Jesus. So Gentile guests, definitely out of the box, but it was a mission. Acts 10:23-24. Kinabukasan, siya'y sumama sa kanila. Gayon din ang ilang kapatid na taga Joppa. Nagsamahan sila. Nang sumunod na araw, ganun kahaba ang lakaran, dumating sila sa Caesarea. Doon ay naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan na kanyang inanyayahan. So Peter goes with the Gentiles, and now, thus the unheard of, enters the house of a Gentile. Amangha siya pagpasok niya. Ang daming tao. Mga kamag-anak, kaibigan ni Cornelius, mga kapitbahay, kung sino-sino, inipon niya sa kanyang bahay para makinig kay Pedro. Acts 10:25-26. Sinalubong ni Cornelio si Pedro. Nagpatira pa sa harap nito at sinamba niya si Pedro. Ngunit sinabi ni Pedro, tumayo ka, ako'y tao ring tulad mo. Imagine a Roman officer, head of a battalion, magpapatira pa ka sa harap ng isang fisherman, isang Jew na sa tingin ng Romans ay mababa. Siyempre sa Romans, yung Jew naman ang mababa. Sakop lang nila mga ito, mga dukha.
Nagpatira pa si Cornelio at sinamba si Pedro. Alam nyo kasi hindi alam ni Cornelio kung anong gagawin niya eh. Sumasamba siya sa Diyos generally, pero yung mga detalye ng paggawa nun, hindi pa malinaw sa kanya. Kaya nga, ipinadala si Pedro. At sabi ni Pedro, oy, tumayo-tayo ka. Pareho lang tayong tao. At kung si Pedro nga, yun, na totoong tao, buhay, hindi tumanggap ng pagluhod at pagpapatira pa sa kanya, bakit ngayon may mga lumaw-luhod sa imahen ni Pedro? Eh di dapat magalit din yung imahen. Eh hindi nga lang nakakapagsalita. Dapat sabihin niya, huwag niyong gawin yan. Bakit may mga lumuluhod ngayon sa harapan ng mga religious leaders na sinasabing sila ang present day representative ni Pedro? Samantalang si Pedro mismo hindi tumanggap ng ganon. Tapos yun lang mga nagsasabing representative sila ni Pedro, niluluhuran, binubuhat, parang mali. Pero sabi ni Pedro, huwag mong gawin yan. Tao lang tayo pareho. In fact, an angel said, John, the beloved, John of the Revelation, sabi niya, stand up, I too am a man. Worship God. Diyos ang luhuran natin. Huwag tayo magluhuran sa isa't isa. So look at the humility of Cornelius and the humility of and correction by Peter. Hindi niya tinanggap yung luhod. Sino man na tao lang din, na religious leader, na tumatanggap ng kanyang mga luhod-luhod, eh dapat ituwid. Dahil si Pedro mismo hindi tumanggap ng ganyan. Hindi siya bagay, alam niya yon. So sino bang bagay? Wala. So anong tawag doon sa mga tumatanggap mga luhod-luhod na ganyan? Well, maghanap tayo ng word sa dictionary. Sa pagpapatuloy, Acts 10:27, patuloy silang nag-uusap habang pumapasok sa bahay at nakita ni Pedro ang maraming taong natitipon doon. Cornelius gathered a sambahay to be. So yung bahay mo, sambahan. Hindi lugar, kundi mga tao nagtitipon-tipon na sumasamba, may sambahay. Acts 10:28-29, sinabi niya, alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Di ba? Alam niyo yan? Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat dapat pakitunguhan ang sino man. Kaya't nang ipasundo ninyo ako, hindi ako nag-atubiling sumama. Nais kong malaman kung ba't nyo ako ipinasundo. Sabi ni Pedro, alam niyo ang ginagawa ko, bawal ha. Pagbalik ko sa Jerusalem, lagot ako sa mga conservative Christians. Lagot ako kay James. Lagot ako sa mga Kristiyano na ang puso, pero ang utak, Hudyo pa. Sabi niya, alam niyo bawal itong ginagawa ko. Pero paano ko tatanggi? Diyos ang nagsabi. Ang linaw-linaw ng illustration ng mga bawal na pagkain na hindi na daw bawal. Dating marumi, hindi na daw marumi. So bakit ko kayo ituturing na marumi? So sige, tell me, bakit nyo ba talaga ako ipinatundo? So God's preparation was clear to Peter. He was going out of the box, out of tradition, out of scripture verses. Alam niyo ba, ang ginagawa ni Peter nung oras na yon ay kontra sa mga verses na alam nila? Kasi sangkaterba ang verses na nagbabawal noon. What he was doing was very unbiblical kung ituturing mong Biblia pa lang ay yung Old Testament. What he was doing was very unscriptural. So pwede talaga siyang usigin ng mga legalista na lahat ng ginagawa kailangan based sa verse. Hindi naman nila alam na ginibanan ng Diyos lahat yung mga verses na nagbabawal ng ganitong uri ng mga unclean concepts. So may paglalahad, may pagpapaliwanag, may pagtuturo ang Diyos that could be considered by church tradition as unbiblical, even as kontra sa mga verses, tulad ng ginagawa ni Pedro at this moment. Labag sa napakarami mga verses, pero mas mataas na katotohanan dahil diretsong ipinaliwanag sa kanya ng Diyos. God's personal revelation to Peter bypassed, canceled, and even voided verses. So hindi rin dapat gawing poon ang mga verses. Bina-verify, kina-clarify, nire-refer pa rin yan sa revelation ng Diyos in spirit.
Although, of course, marami naman na akala nila may revelation, pero guni-guni lang pala nila, haka-haka lang pala nila, kaya dapat i-test. Pero hindi lang 3 times inulit. At hindi lang sa eksenang ito, maraming beses inulit ng Diyos yung pagtuturo na hindi na exclusive ang clean at unclean. Wala ng Jew at Gentile, at inulit-ulit yan ni Paul, inulit-ulit yan mismo ni Jesus. Kaya masasabi nating reliable yung revelation kay Peter. Pero kung nag-iisa lang siya, wala namang ibang reference, walang ibang nag-corroborate, walang ibang nagpatunay, dapat suriin. Tulad ng guni-guni ng marami ngayon na kinausap sila ng Diyos. Dapat suriin. Pero yes, kumakausap ang Diyos outside of the verses. As we have seen in the story. Kung ibabase lang ni Peter lahat ng gagawin niya sa written verses of the Old Testament, hindi siya susunod. Sa katunayan, nilabag niya ang maraming kautusan sa Old Testament. Tulad ng paglabag ni Jesus doon sa Sabbath ngayon, wala ka dapat gawin. Babaeng marumi, dinudugo, di ka dapat pahipo. Yung mga ganon, talagang yung mga yan ay giniba para palayain ang tao sa mga Jewish concepts of exclusiveness, of them being favorites of God, and everybody else being non-favorites and unclean. Yan ang malinaw na concept na itinuro ni Jesus. Ngayon ay nangyari kay Pedro, at inulit-ulit ng buong linaw ni Pablo. Sa pagpapatuloy ng kwento, Acts 10:33. Sumagot si Cornelio, may 4 na araw na ngayon ang nakalilipas, bandang 3:00 ng hapon, inulit na naman, 3. Habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay, biglang tumayo sa harap ko ang isang lalaking nakasisilaw ang kasuotan. Sinabi niya, Cornelio, nakarating sa Diyos ang iyong mga panalangin at nakita niya ang pagtulong mo sa mga dukha. Ipasundo mo sa Jopa si Simon Pedro, nanunuloyan siya sa bahay ni Simon at tagapagbilad ng mga balat ng hayop. Siya ay nakatira sa tabing dagat. Kaya kaagad ako nagsugo sa inyo ng ilang tao at sa inyong kagandahang loob ay pumarito kayo. Ngayon ay naririto kaming lahat sa harap ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng ipinasasabi ng Panginoon. Asambahay, indeed. Narito kami gathered to hear God's message for us. That's why I requested you to come, and it was so good of you to have accepted that invitation. Acts 10:34-35. At nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang nauunawaan na walang itinatangi ang Diyos. Versus the verses na sinasabing itinatangi ng Diyos ang Israel. Israel ang paborito. Ang lahat ng kaibigan ng Israel ay kaibigan din niya. Ang pagpapala sa Israel ay pagpapalain din niya. Burado na lahat yon. Sabi ni Pedro, ngayon ko naintindihan. Walang favorite ang Diyos. Verse 36, nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga-saan mang bansa. Ang linaw bakit may dapat pang malito ngayon na paborito ang Israel? Kasi sa Old Testament lang sila napunta ng punta. Di nila binabasa si Jesus, si Pedro, o si Pablo. Canceled na nga yun Bakit kinancel? In the first place, baka guni-guni lang nila yun. Kasi kung talagang Diyos ang may sabi, ba't naman niya kakancelin? Walang favorite nation. Buong linaw na itinuwid. So God corrects the misrepresentation of Him by the Jews, the misrepresentation that He placed favorites. Yung sasabihin niya sa mga Jew, ubusin niyo sila, mga babae, mga lalaki, ubusin niyo, kunin niyo yung bayan nila, inyo na. Pinapakita dito na God is correcting that misrepresentation to justify their land grabbing. God reveals His true image and perfect will through Jesus and through this event. That God is impartial, He is God of all. Acts 10:36. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo na siyang Panginoon ng lahat. So ibinigay ng Diyos ang katotohanan sa Israel hindi through the temple, hindi through the priests, but through Jesus, His Son. And this Jesus ay Panginoon ng lahat, hindi lang ng mga Hudyo. In fact, mga Hudyo nga ay nag-reject sa Kanya. Of course, nung nagsalita si Pedro, Jesus is the message.
Importante na maintindihan na lahat ng pagtitipon, dapat si Jesus ang message. Bakit nyo ba ako ipinatawag? Gusto nyong marinig ang mensahe. Heto, ang mensahe ay tungkol kay Jesus. Hindi tungkol sa aming mga Hudyo na mas magaling kami kaysa sa inyo. Hindi tungkol sa aming church na mas magaling kaysa sa church nyo. Ang topic si Jesus. Acts 10:37-38. Alam ninyo ang pangyayaring naganap sa buong lupain ng mga Hudyo na nagsimula sa Galilea pagkatapos na ipangaral ni Juan ang mensahe tungkol sa bautismo. Alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret at kung paanong pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Nagawa niya mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Ipinakita dito ni Pedro na sobrang daming ginawa ni Jesus na hindi nagawa ng temple, ng priest, ng mga Sadducees, ng mga Pharisees, ng lahat. Sabi niya, yan ang patunay na kinakasihan siya ng Diyos. Kaya dapat ang turo niya ang manaig, Jesusness over Mosesness, and now this revelation of me over the verses that are in your minds. That God does not play favorites. God wants His message to be heard by everyone. God loves all people no matter what nation they come from. Kaya sinabi nga ni Paul, there is no more Gentile or Jew, no man or woman, no slave or master. I mean, ganun, God is in all. Lahat tayo ay iniibig ng Diyos. Sino ang pinili ng Diyos na maghayag nito? Si Jesus. Hindi ang high priest, hindi ang priest, hindi ang Pharisee, hindi ang temple, hindi ang bayang Israel. Si Jesus, chosen out of that nation. Acts 10:39-40. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Siya'y pinatay nila, nino, ng mga Hudyo. Siya ay pinako nila sa krus. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos. At sa ikatlong araw, tatlo na naman, ay hinayaang ipakita ang sarili. This repetition of the number 3 is very clear. Sinasabing totoo kahit sa numerology. Hindi nagtagumpay ang mga Hudyo na patayin si Jesus. Hindi nagtagumpay ang mga Hudyo na patayin ang mensahe ni Jesus na mahal ng Diyos ang lahat ng tao at wala siyang itinatangi. Binuhay na muli ng Diyos si Jesus para ipakita sa Israel, sa Jews, hindi sila nagtagumpay. So ang mensahe ni Pedro, death of Jesus and His resurrection. A clear departure from the Jews, from Jerusalem, from Jewishness. Yun ang malinaw na background ng buong mensahe. Acts 10:41-43, nagpakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin na mga pinili ng Diyos bilang mga saksi na kasama niyang kumain at uminom pagkatapos sa siya'y muling mabuhay. Peter was very emphatic that the resurrection of Jesus was a physical one. Dahil kumakain pa, umiinom pa, hindi siya multong bumangon mula sa kamatayan, nabuhay siyang muli kasama ang katawan. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Si Jesus ang hukom, hindi si Moses, hindi ang templo, hindi ang mga priest, hindi ang tradisyon. Si Jesus ang hukom. Lahat ay susukatin sa kanyang katuruan at siya ang susukat. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipinahayag na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Tatanggap ng kapatawaran ng sumasampalataya hindi sa pamamagitan ng mga hayop na iniaalay sa templo, hindi sa pamamagitan ng mga kanilang handog at mga ambag, hindi sa pamamagitan ng kanilang mga do's and don'ts, ng kanilang legalism, kundi sa pangalan ni Jesus. Na ang mananalig sa Kanya at sa Kanyang pangalan ay inaaring malinis bagamat dating marumi, naliligtas bagamat dating nakadestino na mahusgahan, at nagiging miyembro ng pamilya ng Diyos kahit hindi Jew. Salvation by faith is the message. And it was Jesus-based and Jesus-centered. Yun
ang mensahe. Acts 10:44-46. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ibinigay din sa mga hentil ang kaloob ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Yung naganap sa Jerusalem at the day of Pentecost, when the believers, the Jews who had become believers of Jesus, who had not remained Jewish, but had become believers of Jesus, they were gathered, and the Holy Spirit came down upon them and landed on their heads like tongues of fire, and everybody spoke in different languages. Languages that could be understood by the United Nations, hindi languages na blah, 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 blue, 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 black, 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 na assemble mo ang lahat ng dictionary, walang makakaintindi. Kasi nung bumaba sila sa plaza, nandun ang napakaraming Hudyo na nakikipagpiesta dahil Feast of Pentecost, galing sa iba't ibang bansa, doon na sila naninirahan, umuwi lang sa Jerusalem pag may pista. Narinig nila ang sinasabi ng mga taong ito in tongues, meaning in the languages, in the countries where they come from. At sabi nila, paano natuto ng mga international languages sa mga mangmang na ito? Hindi ba mga mangmang yung mga probinsyanong yan, taga Galilee, sumalta lang dito sa city of Jerusalem, at nandito pa lang sila ngayon, pero hindi naman sila taga rito? Bakit nagsasalita sila sa mga languages ng ating mga adopted countries? Hindi naman sila edukado. Yun yung mga tongues tunay na lengguwahe. Naiintindihan yung message. Kaya nagtaka sila. At yung mga dating Hudyo na naging mananampalataya ni Jesus na nakaranas o nakakita nung naranasan na yon na pagsasalita sa iba't ibang wika, sila yung kasama ni Pedro na pumunta sa Joppa. At pumunta sa bahay ni Cornelius sa Judea. At sabi nila, wow, di ba sa atin lang ibinigay ang gift of spirit na yan, of speaking na yan? Bakit sila rin? Ano ang ibig sabihin nito? That phenomenon was an affirmation to the call of Peter. Tama ang ginawa ni Pedro. Diyos talaga ang nagpadala sa kanya. Ipinakita yon sa pamamagitan ng himala na naganap sa mga Jewish believers in Jesus. Naganap din sa mga Gentile believers in Jesus. So tabla lang, pareho lang sila. What happened was an affirmation of the call of Peter, of the message of Peter, and the revolutionary acts of Peter. Buti, may mga kasama. Kaya pala nagpasama ang Diyos ng mga kasama mula pa Jerusalem, nagpunta sa Joppa, at ngayon nagpunta dito sa bahay ni Cornelius. Sila ang magpapatotoo sa mga conservative na mga kapatid nila back in Jerusalem. Totoo, yung nangyari sa atin sa Jerusalem, nangyari sa bahay ni Cornelius. Yung gift na ibinigay sa atin, ibinigay din sa kanila. So, sino ngayon na magku-question sa correctness ng ginawa ni Peter? Kasi yung ginawa ni Peter, sobrang revolutionary. Out of the box. Pwede talaga siyang idisiplina ng mga conservative mananampalataya in Jerusalem. Wala pang nauna sa gumawa nun. Yung palang ibig sabihin ni Jesus, I will give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bound on earth is bound in heaven. Whatever you loose on earth is loosed in heaven. Because a key opens the door. Binuksan ni Pedro ang langit para sa mga Gentiles. Siya ang kauna-unahang Jesus believer na nagturo ng ganito kalinaw sa mga Gentiles na kayo din anak ng Diyos, kayo din welcome sa langit. So binubuksan ko sa pamamagitan ng action ko at pagtuturo ang langit para sa lahat ng Gentile. Pero si Pedro hindi naging doorkeeper na ayaw ko, isasara ko, ay gusto ko, ibubukas ko. Na ipinapakita sa mga cartoon. Siya ang nagbukas. That's why he was given the keys to the kingdom of heaven. And because he obeyed the Lord in going to the house of Cornelius, sabi niya, whatever you lose on earth is loosed in heaven. Ang pakawalan mo sa lupa, papawalan din sa langit. Hindi ibinigay kay Pedro yung kapangyarihan para pumili kung sinong maliligtas at hindi. Nasabi ng iba, yung kapangyarihan ay ni Pedro hinalipat sa succession of religious leaders na sila ngayon ang may hawak ng susi. Pag pinapasok ka nila, papasok ka. Pag hindi ka nila pinapasok, hindi ka papasok. It's nonsense. It was a symbolic act of Peter. And since the door was open to the Gentiles and to all non-Jewish people around the world, it was never closed again.
It had remained open. Walang doorkeeper. Meron lang nauna at yun si Pedro. Kaya siya ang binigyan ng ganong susi. Wala nang ibang kahulugan yon. At walang nagmana ng office ni Pedro. Hindi na kailangan manahin kasi nung buksan yung pinto, bukas na yun forever. Kailangan lang ulitin ang ginagawa ni Pedro. Ano yon? Ituro si Jesus. Ituro ang daan ng kaligtasan through Jesusness. Acts 10:46-47. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makapagbabawal na bautismuhan sila sa tubig? Na bautismuhan na ng Holy Spirit. Sino pa ngayon ang magbabawal na bautismuhan sila? Ibig sabihin, there is now a fellowship of Jesus believers comprised of Jews and non-Jews. Wala nang distinction. Peter understands the affirmation. It was not lost on him. He understood what every symbolism meant based on the vision that was given him back in Joppa. Now, just for reference, there were 4 instances of speaking in tongues. Acts 2, that was in Jerusalem. Yan yung original. Sa day of Pentecost, it happened to Jewish people who had become believers of Jesus. And now, Acts 10:44-46, yung binasa natin, it happened in Judea at Cornelius' house. It happened to non-Jews, Gentiles, who had become believers of Jesus. And again, it happened in Samaria in Acts 8:15-17. And then once more in Acts 19:1-7 at Ephesus. So in other words, the Spirit was given in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. That's the formula. And then no more. After that, Paul regulated the practice. Ipinakita yung speaking in tongues bilang patunay lang, no, believer din sila. Paano kayo maniniwala? Yung nangyari sa mga mananampalataya sa Jerusalem, mangyayari rin dito. Believe na kayo. Next, nangyari sa Samaria, then sa Ephesus. Pinatunayan lang. At noon, nasunod na yung formula that you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. At tapos noon, tapos na yung speaking in tongues. Sabi ni Paul regulated it for better or for worse. Alam niyo nung si Paul, napakarami ding nire-regulate. Pati mga isusuot, mga buhok, mga blah blah blah. So hindi mo alam kung yung pag-regulate niya dito ay universal o specific lang to the people of Corinth who were abusing the gift. But in any case, the purpose of speaking in tongues was only to affirm that God had indeed opened the gates of heaven to these people who formerly were considered by Israel as outsiders to God's family. Clear. Acts 10:48. At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Jesucristo. They were baptized in the name of Jesus. And the Cornelius sambahay was born. May sambahay na ba kayo? Baka wala pa. Acts 10:48. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili pa roon ng ilang araw. Hulaan nyo, hula ko, 3 rin. Nagstay pa siya para may follow-through. Merong teaching, may discipleship. Kasi aalis na siya uli, itutuloy na ngayon yung sambahay, yung pananalig. Magiging church na sila ni Jesus sa lugar na yon. Ano ang mga magagandang mapulot natin sa kwentong ito? Do a Cornelius. Believe in God. Kahit anong lahi mo, anong gender mo, sa kamanggaling na lupalop, believe in God and God will recognize you. Be helpful and generous to the needy. That is high religion. Those who love are born of God and God knows them, no matter your religious color. Do good, especially to the needy. Be prayerful, because God hears prayers. At alam niya yung sincere at hindi. Kita niyo yung sincere prayer ni Cornelius, malay ba niya na dadalawin siya ng anghel? Pray lang siya ng pray from the heart. Be sensitive to God's message and messenger. Nung dumating yung anghel, sumunod.
si Cornelius. At ngayon, hindi naman kailangan physical anghel yung dumating, sumasagi sa ating isipan ang mga bulong ng Espiritu. Kailangan tayong sensitive. Although marami ring bulong-bulong si Taning, kaya kailangan marunong kang mamili at manala ng mga pinapakinggan mong bulong-bulong. Be obedient as God instructs and leads you. Baka pinagbubukas kayo ng sambahay. Obey. And be humble, especially before God's messenger. Si Cornelius, nasa kanya lahat ng credential, pero inilagay niya ang kanyang sarili sa mas mababang lugar because this is a spiritual gathering, not a military gathering. Sa military siguro, siya talaga yung head. This is not a government gathering. It was a spiritual gathering, and he knew who was the senior person in the room. It was Peter. Do a Cornelius. Lead your household in godliness, in worship, prayer, and learning. Yan ang number one na pribilehiyo at tungkulin ng mga heads of families, to lead their household, their family, and their extended family, including mga relatives and other people who are part of the household, lead them to godliness. Ang kasama mo sa ilalim ng bubong ng iyong bahay ay pananagutan mo sa Diyos, both privilege and duty. Gather in your house your social contacts to hear and learn about God. Binigyan ka ng Diyos ng bahay, ano man yun, ano mang uri, hindi para tirhan mo lang, kundi para tirhan ang kanyang espiritu, kundi para maging lugar na pagtitipon ng marami na ang itinatanghal ay ang Panginoong Jesus. Ang Diyos na ipinapakilala ng Panginoong Jesus. So be open to the Holy Spirit like Cornelius. Host spiritual gatherings and fellowship. Make your bahay a sambahay. Bakit po ba tayo may sambahay? Kasi una, nasa New Testament yan. Greet the church that meets at your house. Ang dami pa ulit-ulit. Because the beginnings of the Jesus Church was a house church. A sambahay. People gathered in homes. Kaya dapat, lahat tayo member ng isang sambahay. Every week, merong simple gathering doon, Bible study, simple lang, kahit walang instrument na pangtugtog, kahit walang kainan, walang mga koleksyon, yung simple, yung ang gaan-gaan gawin. Basta ang mahalaga, the Word of God is discussed. Walang maraming klase qualification, parang hindi po ako marunong, bla bla bla. Basta willing yung heart nyo, tulad ni Cornelius, pupunta kayo ng anghel. Importante to be part of it. Either you be part of it or you host a sambahay. Kasi kung kayo biglang natumba, merong aalalay sa inyo, nagkasakit kayo, may dadalaw sa inyo, meron kayong mga pagtitipon, may dadalo, meron kayong mga lungkot, may dadamay, yun yung sambahay. Because it's easy to get lost in a big congregation like this. Yung punta na kayo ng punta, 3 taon na, wala pa kayong kilala. Diba? Yung dumating kayo, umalis kayo para lang kayo pumasok sa mall. Kasi wala kayong mga kapalagayang loob. Mangyayari lang yon sa sambahay. That's why I like to bring the church down to the smallest communities, to the smallest levels, where loving and helping and cooperation and friendships can happen. But you've got to do it. Kailangan isalin nyo yung sarili ninyo. Kailangan kayong sumangkot para kayo may mga karamay sa buhay, may lifelong friends. It will happen in the sambahay. So magpalista kayo dyan. Open your house or attend somebody else's house. The Church of the Lord started and for a long time remained as sambahay. Nagkaroon sila ng malaming political problem in the church nung lumaki ng lumaki. Kaya dapat kahit gaano kalaki, breakdown mo into smaller groups where loving can happen, where friendships can blossom. Yun ang nagsimula sa bahay ni Cornelius, ni hindi nga siya Hudyo. But God honored his heart. So dapat meron na tayong pagsamba sa ating bahay. At lalong-lalo kung meron kayong member ng family na ayaw mag-church, if your family does not go to church, bring the church to your home. Eh di dadalo na siya dahil nandun na siya. Napakahalaga. Importante na gawin ito. So, do a faithful soldier and 2 servants. Nakita niyo yung mga inutusan ni Cornelius? They obey instructions. So do your errand well. Kung ano man pinapagawa sa inyo ng Cornelius nyo para matuloy ang misyon. Lead like Cornelius or follow your Cornelius. Then do a Peter. Be prayerful. Meditate.
Position yourself to receive spiritual visions and visitations. And obey God's leading. Go and do your mission and calling. Kung pinagtuturo kayo sa sambahay, go. Wala kayong karanasan, go. Bago pa lang yan, go. Because God will go before you. And God will be with you. Be open to God's new and untraditional teaching and calling. Hindi nagkaroon ng Christian church kung hindi sumunod si Peter na dalhin ng Diyos sa bahay ng isang hentil. Be sensitive to the work of the Spirit. And then act and react wisely and responsibly when God opens doors. You know, God keeps opening doors. Dapat sensitive ka. Uy, may binubuksang pinto ang Diyos. Dapat akong pumasok and I must keep my foot on the door to keep it open to many people. And like Peter, take companions and helpers and witnesses along. Kita niyo si Pedro, dahil may kasama siya, pagbalik niya sa Jerusalem na inuusig siya ng mga conservative, may nagpatotoo, Diyos talaga ang may gusto. Nagpadala ng messenger sa amin sa Joppa, pagkatapos nagkaroon ng himala sa bahay ni Cornelius. So huwag niyong usigin si Peter. Kahit hindi biblical o hindi verse-based ang ginawa niya, based naman sa direct instruction of God. At ang katunayan, nagkaroon din doon ng speaking in tongues. And whenever you have an opportunity, teach about Jesus only. Konting-konti na lang ang opportunity mo nga to teach. Iba pa ituturo mo. Si Jesus na. Hindi mo nga kayang ubusin yun eh. Focus on Jesus. Teach, witness, fellowship, teach, teach. Yan ang ating tungkulin at pribilehiyo. So, mag-open ng mga sambahay, mga kapatid. Yan ang tunay na biblical model of a church. Hindi nga lang natin mapigil, dumami, alam nga namang hindi ka na umalis sa isang bahay, ang dami-dami na, di naglaglagan na kayo sa mga bintana. Pero ideal talaga yung maliit na group. Maganda yung samahan, malapit kayo. Basta marunong lang kayo mag-respect ng each other's privacy. Hindi close kayo, nakikialam ka na sa buhay niya. Yan naman kumisan yung curse ng sobrang close na relationship. Feeling close sa yung iba, too close. So marunong ka, close enough, far enough. Comfortable ang lahat. Do a Cornelius, household and friends. Follow a godly leader. Nagpatawag si Cornelius, nagdating nga naman sila. Kasi naman may reputasyon na yung Cornelius, mabait, mabuti, makadiyos. So pag nagpatawag ng ganung uri ng tao, dapat sali ka. Gather for godly purposes. Yung iba, nag-gather na lang, ungodly pa, sayang naman. And be open to godly teachings, like the people that Cornelius brought to his house. Believe in and receive Jesus. And then do a Peter and fellow believers and workers. Follow and support a godly person and leader. Kita niyo yung mga kasama ni Pedro, sumama sa kanya, sinuportahan siya. Yung mga kasama ni Cornelius, sinuportahan siya. You know, either you lead or you support your leader. So you lead, you follow, or get out of the way. Because if you are not leading and you are not following, anong ginagawa mo? Abala ka sa lahat. Pag-lead ka, kung hindi ka nagli-lead, sumunod ka. Yun lang ang dalawang choices. Pero huwag kang abala. Doon sa nagli-lead, huwag ka ring abala sa gustong sumunod. Get out of the way. So go and do your mission. And remember, be open to new revelations. Huwag niyong ipako ang mga sarili niyo sa mga kahod na binuo ng mga naunang mananampalataya. Every generation has a right and a duty to recreate heaven in their own terms, in their own context. You should not be a slave of tradition. Jesus was not, Peter was not, Paul was not. But the Christian church created other traditions in the last 2,000 years. You must also screen those traditions and see what sets free and what imprisons. And then choose to be free. Be willing to get out of outmoded boxes. Continue to recreate your spirituality, to reinvent your religiosity. And very importantly, open and help open ang mga sambahay. Doon bumababa in a very personal way ang pag-ibig ng Panginoong Diyos. Dear God, we thank you
for the sambahay of Cornelius, and the many sambahayas we already have and will still have. Nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng pagpapaliit ng napakalaking kapatiran, makakita ang bawat isa ng home, ng komportabling environment, ng mga kaibigan, karamay sa buhay, kasama sa hirap at ginhawa. Father, teach us through the experience of Cornelius and the obedience of Peter. Pagbulay-bulayan sumandali ang kahulugan nito sa inyong personal na buhay. Thank you, Most High God, for the wisdom in this message. Our hearts have listened, our minds have perceived. May we lead our household in godliness, worship, prayer, and learning. Let's ponder on this message in a few moments of silence. Thank you, God, for the blessings that you have poured upon us. As we open our hands, our hearts, with grateful thanksgiving, we lay our tithes and offerings on your throne. Thank you, Lord, and may we continue to be blessed. In Jesus' name we pray. Ko'y tigil sa salamat na hatid upang salita niyo ay palaganapin ang kalawak ng makalangin na gawain. Tinig na umaawit, pagpapuri ang inihahatid sa salamat na sinasabi, ang kalakay walang patid upang sayang ibinabalik ang galing sa langit, tunay at mayaman, inyong pag-ibig. Ang aming alay, O Diyos, ay tanggapin. Handog na pinakamainam, ang aming dadalhin. Lahat ng ito'y sa inyo dinanggaling. Manalaan tungo sa
I thought I did what's right. I thought I had the answers. I thought I chose the surest road, but that road brought me here. So I put up a fight and told you how to help me. Now just when I have given up, the truth is coming clear. You know better than I. You know the way. I've let go the need to know why, for you know better than I. This has been a test. I cannot see the reason, but maybe knowing I don't know is part of getting through. I try to do what's best, and faith has made it easy to see the best thing I can do is put my trust in you, for you know better than I. You know the way. I've let go the need to know why, for you know better than I saw a cloud and thought it was a sky. I saw a bird and thought that I could follow, but it was you who taught that bird to fly. If I let you reach me, will you teach me? For you know better than I. You know the way. I've let go the need to know why. I'll take what answers you supply, for you know better than I. Maraming salamat po, Ama, dahil napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Brothers and sisters, in some moment of silence, let us come to God through personal and private prayer.
And now, my dear brothers and sisters, may the strength of God sustain us. May the power of God preserve us. May the hands of God protect us. May the way of God direct us. And may the love of God go with us this day and forever.